Yun, malapit na tayong matapos mga boss. Kakabit na lang natin itong mga air cleaner, air filter. Itong ating nabili. Ayan. Yung ano, natanggalan natin yung ito yung power steering hose line. Ayan po mga kaibigan. At ito na po yung ating ipapalit. Itong bagong ito. May kasama na siyang o-ring. Yung may o-ring na dyan sa loob. Pero ito po, kailangan po ninyong tatanggalin yung mga bracket dyan sa may firewall para mailabas po natin yung steering fluid line, yung hose na yon, kasi napakasikip po dito, sobrang sikip dyan. Kita nyo, kailangan tanggalin din itong isang bracket na yan, nakikita nyo, at saka doon sa may tinuturo kong yun, sa tornilyong yon, at saka yung isa pa doon sa may ilalim. Guys, bali tatlong 1, 2, 3. Yan o. Bali tatlong bracket po yung tatanggalin nyo doon sa likod. Hindi ko na po na-video kasi sobrang sikip tsaka walang naghahawak ng camera. Ayan. Tapos matatanggalan natin dito yung pinaka pipe nya. Ayan, nagtulo na nga po yung mga langis o. Ayan. So tip ko lang mga kaibigan, yung pag magdi-DIY kayo ng Acura RSX base model po ito, tatanggalin po nyo yung mga bracket. Tatlong tornilyo po yung matatanggal nyo doon sa bracket. Size number 10 yung tornilyo. Ayan. Tinanggal po natin para makaluwag-luwag doon sa may ilalim na yon. Makakaluwag-luwag po. Pinahirapan tayo. Kasi nga po, sobrang sikip nung tornilyo. Ang ginawa po natin, pinutol na natin. Pinutol na natin dito. Nasaan ba yung kaputol nito? Pinutol na natin. Ito. Yan. Kasi halos na na po siya na lost thread na. Ito na lost thread na. So ang ginawa po natin, pinutol na. Kasi meron naman tayong pamalit na bago. Ayan. Tip ko lang po sa mga magdi-DIY. Ayun, pinahirapan po tayo sa pagkakalas. At least na rin natin na baklas din natin. First time po tayo magpalit ng power steering pressure line. Ito po yung main line. Hindi yung kabila po return yata po ang tawag nun, hindi po ako sigurado Ito pong kabilang ito return, pero ito po yung nag-leak. Ito po yung nag-leak. Kaya makikita nyo yan. Open na siya. So mga kaibigan, ikakabit na natin ngayon ang ating power pressure steering line. Ano ba yan? Power steering line ng Acura RSX model, base model. So ikakabit na po natin ang ayan, ito dito po kasi yan ito yung base papunta doon, isisingit na natin. Baka makakalimutan pa natin kung paano magkabit. Nagdi-DIY lang tayo, first time natin. Ito po yung Acura RSX natin. Ayan. Base model po yan. Ayan po yung Acura natin. Ayan. Naka-hood na rin po tayo ng fiber. Ayan. Tapos maya po, papalitan naman natin yung air cleaner at saka yung cabin filter.
So ito po yung kakabit natin. Ito po yung bago in-order natin sa online. Ito po yung part number. Kung gusto nyo pong umorder din, ito po yung part number. And then may kasama po siyang ganito eh. Ayan, oh, may o-ring na kasama. Ayan. Parehas naman siya. Yung lagay ng bracket, ito sa kabila, meron din. Ito siya. Tapos ito yung naputol ko, meron din. So ito, yeah. Tama-tama. Good na good. So ikakabit ko na po mga kaibigan. Yun mga bossing, naipasok na natin. Sobrang hirap. Yung nakita yung blue, itong wire na blue to, tinanggal muna natin dito sa may ilalim na to. Naku, nalaglag pa yata yung. Naku pa. Patay kang bata ka. Nalaglag pa. Sa ilalim. Ayan. Yung pinakakawit niya. Ayun, tinanggal muna natin yon doon. Pero nalaglag. Kukuhanin pa natin yan para may kawit. Ayan. Tapos tutornilyo na muna natin to. Okay? Yan guys, kakalasin natin ito ng power line hose na to. Ito po ay may bolt na number 10. Yan. Atin ang kinakalas ngayon. Yan. Ingatan nyo lang po at saka medyo wag nyong masyadong haharasin yung pagkakalas para hindi masira yung mga thread. Ayan. Meron po siyang clip dyan. Yan. Tatanggalin na po natin yan. Yung pinaka-clip nung cable wire na yan. And then meron pa pong bolt yan sa may ilalim, number 10 ulit. Kakalasin din po natin yan. Dalawa pong bolt yan na number 10. Kakalasin po din natin yan. Ayan. Ayan. Kaya-kaya nyo po itong kalasin. Basta meron po kayong correct na size na gagamiting tools. Ayan. Kakalasin po natin. And then fast forward na po natin. At ito po, meron po ulit na number 10 na ito, yung pinaka-bracket po ng line. Kakalasin din po natin yan. Yan, number 10 din po yung bolt nyan. Kakalasin din po natin yan, yung tinuturo kong na yan. Yan, number 10 po yan. Yung bolt na yan, kakalasin natin. Para po magkaroon tayo ng access dyan sa may pinakalikod ng firewall. Meron din po mga bracket dyan sa may likod ng firewall. Tatlo din po yung bracket. Yung isa po doon sa may pinakailalim. Medyo mahirap pong kalasin yun doon sa may pinakailalim. Pero ito pong nasa ibabaw, madali lang makalasin yan. At meron lang kayong tools na number 10, wrench or socket or ano po, kaya-kaya nyo pong kalasin yan. At saka ito, yan, naangat na po natin yan. Ayan, ganyan lang po yung pagkakalas ng ng pipeline. Doon po sa mga hindi pa nakaka-try na magkalas ng pipeline, yan, para may idea po kayo. Yung ginagawa ko po, binabalik ko po yung tornilyo doon sa pinagkalasan para hindi po mawala. Yan, at tinanggal ko na nga po yung bracket na yan sa pinakailalim. Yung pong bracket na yun, nakatouch po dyan sa may cable wire, sa may yan yata po yung sa may gas pedal, yung wire na yan. Yan. Number 10 po ang ginagamit natin na pantanggal ng screw. Ayan. Kakalasin din po natin yan sa may ilalim na yan. Ayan. Kaya-kaya nyo po itong gawin. Ito po ay Acura RSX base model po ang kotse natin na ginagawang ito. Base model po ito. Ayan, kinakalas po natin yung mga bracket kasi po ito nag-leak na. Tumutulo na itong power steering hose line na to. Tumutulo na po, ang dami na pong tulo. At saka po, matigas na po yung manibela kapag yung ginagamit yung sasakyan. Okay pa naman gamitin pero medyo matigas po yung manibela kapag mag-left turn kayo o right turn. Matigas na po, medyo lumalaban na sa pag-drive ninyo. Kaya possible way po atin ang palitan para hindi na masyadong masakit sa ulo pag magda-drive. Ayun. Yan, kinakalas na po natin yung tornilyo. Number 10 po ang mga tornilyo nito.
Guys, dun po sa mga hindi po nakaka-subscribe pa sa atin, please subscribe and stay tuned po sa channel natin. At marami pa tayong videong gagawin. Ayan. Yun po, pag kinalas po nyo ito, may makikita kayong bracket dyan. Yung pinaka-bracket niya. Huwag nyo po yung tatapon yan kasi gagamitin po natin yan dun sa susunod na line. Dun sa bago. Yan, sa may pinakailalim po, medyo masikip yan. Nandiyan po yung tornilyo, kailangan din po natin kalasin yan. Yung, sa may tornilyo na yon, sa may pinakailalim. Ngayon, ito po, yan po yung sa ibabaw. Ayan, naghahanap po tayo ng tools para kung ano man yung maisisingit natin dito sa pinakagilid na to. Kasi napakasikip po eh. Huli ka na pong nalaman na yung palang 3 tornilyo doon sa may firewall ay dapat kalasin. Yung pong mga naghahawak sa mga pinakatubo, isa pa, kakalasin din po natin itong air cleaner. Ito pong stock na air cleaner na yan, kakalasin po natin yan ng buo para po makadukot tayo doon sa may pinakalikod, sa may pinakailalim. Kasi ito pong power line na yan ay suot doon sa may pinakailalim. Yan po yung pinakailalim ng power line. Yan, sa wakas nakita po natin yung pinaka-bolt. Yan po yung isa pang bracket sa may line. Yan yung po tubo na yan ay naka-bracket po dito sa ilalim. Number 10 po ang tornilyo niyan. Yan po yung tubo ng power hose line. Ayan. And nakalas na nga po natin itong ating air filter. Ayan. Maganda po kasing kalasin ng air filter para po meron tayong access doon sa may pinakailalim. At mamaya papalitan din po natin. Dumi na po ng filter natin ito. May binil po tayong bago niyan. Papalitan din natin yan. Yan. And ito nga po, meron pong siya. Ang pinakakapit po nito, yan, yung tubo na yan, ay dun sa pinakalikod. Tapos ang air filter naman po, tatanggalin po natin itong screw sa loob para po matanggal yung isang buong stock na air filter. Ayan, yung air filter na yan. Yan. Ito po yung tornilyo na yan. Yan, tatanggalin po natin yan. Para po matanggal po natin yan, tinanggal ko na po rin itong bolt na naghahawak doon sa hose, doon sa may likod. Para isang kumpleto po siya na maangat ko at magkaroon po tayo ng daan dun sa may likod ng sasakyan. Ayan, wala pong isinet na lang po natin tong camera dito. Ayan, para matanggal po natin yung air filter na yan. Para po sa kalaman ng lahat, hindi po tayo mekaniko kundi nagdi-DIY lang po tayo sa ating sariling sasakyan at hindi na po tayo bumayad ng mahal. Dito po sa Amerika, sobrang mahal po ng bayad pagdating po sa pagpapagawa ng sasakyan. Ayan, natanggal na nga po natin itong ating success. Ayan. Pero marami po tayong gagawin. Marami pa po tayong gagawin dito. Hindi lang po yung air cleaner na yan. Marami pa. Marami po tayong dito, mga tornilyo kung saan natin ilalagay. Yan, sisilip-silip muna po tayo. Yun. At ito na nga po yung yung isang sensor pa ng power steering sensor. Ayan, tatanggalin din po natin itong sensor na to. Huwag niyong kakalimutan po ito. Ito pong sensor na ito ay mahalaga. Kailangan hindi po ito masira dahil lang mawawalan po ng baka po merong magkaroon ng light sa dashboard pag hindi natin ginawa ito. Yung mga bossing, mukhang okay na okay po ang ating pagkakakabit sa ating steering. Wala pong kapalag-palag, smooth na smooth po. Talagang okay na okay. Doon po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe po tayo sa Health2 TV channel. Ayan po, marami po tayong DIY na gagawin. And many more. Next video po, baka po mag-review tayo ng drone. Ito po, magre-review tayo ng drone para meron po tayong aerial shot. Ayan. Ito na po yung finished product natin. Ito po yung ating Acura RSX model. Base model po. Ito pong Acura natin is base model. Ayan po. Yan po yung takbo ng Acura natin. Smooth na smooth. Napakagandang kotse po. Napakagandang sasakyan ng Acura natin. In 2 miles, take exit 69 onto Flamingo Road. Ayan guys, sana po nag-enjoy kayo sa panonood natin sa ating channel. Ayan, sana po ay makatulong po tayo sa inyo. Sana po may natutunan tayo sa ating mga
ginawa at sa napanood natin. Ano po yung nagkaroon kayo ng idea. Thank you very much guys sa panonood. Maraming salamat po. Health2TV. Bye-bye!